Paalala, ang kwentong ito ay isang kathang-isip na inspirasyon mula sa mga kwentong bayan at mga alamat tungkol sa aswang at mga kakaibang pangyayari sa malalayong baryo. Anumang pagkakatulad ng mga tauhan, lugar, o pangyayari sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Ginawa ang kwentong ito upang magbigay aliw at kaalaman tungkol sa kultura at mga paniniwala sa Pilipinas. Ang mga detalyeng na ilahad dito ay para sa layuning pampalipas oras at hindi dapat gawing basehan sa anumang paniniwala o takot. Sa isang tahimik na bayan sa gitna ng probinsya, nakatira ang isang grupo ng magkakaibigan na naghahanap ng kakaibang karanasan. Sila ay mga kabataan na laging sabik sa mga bagong pakikipagsapalaran, lalo na kung ito ay puno ng kasiyahan at kwento. Isa sa mga kaibigan nila ay nakatanggap ng paanyaya mula sa kanyang pinsan na naninirahan sa isang baryo na napakalayo at halos hindi marating ng mga karaniwang turista. Ang paanyaya ay para dumalo sa isang tradisyonal na sayawan na ginaganap tuwing pista ng baryo. Pagkilala sa mga tauhan si Mark, ang tagapagsalaysay ng kwento, ay isang estudyante na mahilig sa mga kwentong misteryoso. Kasama niya sina Ana, isang masiglang dalaga na mahilig sumayaw, si Jojo na tahimik pero matalino, at si Liza na palaging nakangiti at madaling makisama sa mga tao. Ang grupo ay sabik sa paanyaya, ngunit may halong kaba dahil ang baryo ay kilala sa mga kwentong aswang at iba pang kababalaghan. Ang paanyaya at mga babala sa pagdating nila ng paanyaya, binalaan sila ng pinsan ni Mark na maging maingat. Hindi ito basta-bastang sayawan, anya, maraming nangyari dito sa baryo, mga kwento ng mga nawawalang tao at mga kakaibang nilalang sa gabi. Ngunit dahil sa kuryosidad at kasabikang makita ang sayawan, hindi nila pinansin ang mga babala. Ang paglalakbay ang pagpunta sa baryo ay isang mahaba at pagod na biyahe. Daan ay masikip at puno ng mga sanga ng puno na tila gusto silang pigilan. Habang papalapit sila sa baryo, nararamdaman nila ang kakaibang lamig at katahimikan sa paligid. Walang mga sasakyan, walang tao sa kalsada, at kahit ang mga hayop ay tila nananahimik lamang. Pagdating nila sa baryo, napansin nila na kakaiba ang kapaligiran. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at tila napakakumot na ng panahon. Ang mga tao sa baryo ay tila may ibang anyo at pananalita. May ilan na tumitig ng matagal, may mga ngiting hindi maipaliwanag ang kahulugan. Ang sayawan ay ginaganap sa gitna ng plaza na may mga parol na naglalabas ng malamlam na ilaw. Unang karanasan sa sayawan sa simula ng sayawan, masaya ang lahat. Ang tugtog ng gitara, tambol, at mga awiting tradisyonal ay nagpapaindak sa mga tao. Ngunit habang tumatagal, napapansin nila ang kakaibang kilos ng ilan sa mga kasabay nilang sumasayaw. May mga mata na tila nagmamasid ng labis at may mga aninong gumagala sa mga sulok ng plaza. Nang gabing iyon, isang kaibigan nila ang nawawala, ngunit ilang sandali lang ay bumalik na parang wala namang nangyari. Pagwawakas ng bahaging ito nagkakausap ang grupo tungkol sa mga nangyari at nagsimulang magduda. Ang kasiyahan ay nag-iba na ang dating kulay at naging puno ng hiwaga at takot. Napagtanto nila na ang baryo ay may itinatagong lihim na maaaring sumubok sa kanilang katapangan at paniniwala. Dalawa, ang sayaw na di karaniwan pagkatapos nilang maramdaman ang kakaibang enerhiya sa baryo, dahan-dahan silang lumalim sa gabi ng sayawan. Ang sayawan sa baryong iyon ay hindi gaya ng mga nakasanayan nilang pista sa bayan o lungsod. May kakaibang aura ito, hindi lamang kasiyahan kundi tila isang sinaunang ritual na may malalim na kahulugan sa mga tao roon. Pagdating sa plaza habang papalapit sila sa plaza, nakita nilang puno ito ng mga tao na parang nakahubog mula sa ibang panahon. Ang mga lalaki ay nakasuot ng simpleng puting damit habang ang mga babae ay may mga tradisyonal na saya at blusa, na parang hindi pa hihimlay ang kanilang kultura sa modernong mundo. Ang mga ilaw ay nagmumula sa mga parol na gawa sa niyog at mga kawayan, nagbibigay ng malambot na liwanag na nagiging dahilan para mas lalong maging misteryoso ang paligid. Mga tao sa baryo hindi katulad ng mga tao sa kanilang bayan, ang mga tao rito ay may kakaibang kilos. Para silang nagmamasid sa kanila, hindi basta-basta tinatanggap ang mga bagong bisita. May mga ngiti na hindi maganda ang intensyon, at may mga titig na tila sinusuri ang bawat galaw ng mga bisita. May ilan ding naglalakad ng tila walang laman ang mga mata, parang nawala ang kaluluwa. Pagsisimula ng sayawan nang magsimula ang sayawan, napansin nila ang kakaibang musika na tumutugtog. Hindi ito karaniwang tugtog na masigla o masaya. Ang ritmo ay mabagal, paulit-ulit, at tila may malalim na kahulugan.
Ang mga tao ay nagsimulang magsayaw sa paikot na paraan, sabay-sabay, na parang ritual na sinusunod mula sa mga ninuno. Kakaibang kilos at pangyayari habang tumatagal ang sayawan, napansin ng grupo ang mga kakaibang pangyayari. May mga tao na biglang nawala sa gitna ng sayawan, ngunit bumalik na parang walang nangyari. Ang mga mata ng ilan ay nagiging pula sa dilim, at ang mga ngiti ay nagiging malahayop. Si Ana ay nakaramdam ng malamig na hangin sa paligid kahit wala namang hangin sa labas, at si Jojo naman ay nakakita ng anino ng isang malaking nilalang na mabilis tumakbo sa gilid ng plaza. Mata mula sa dilim ang pinakanakakatakot ay nang mapansin nila na may mga mata na sumusunod sa kanilang mga galaw mula sa madilim na mga sulok. Ang mga mata ay maliwanag kahit sa gabi, naglalabas ng isang kakaibang liwanag na pumupuno sa dilim ng plaza. Hindi nila makita kung kanino ang mga mata, ngunit ramdam nila ang matinding pagtingin mula rito. Pagkawala ng kaibigan, isa sa mga pinakamalinaw na pangyayari ay nang biglang nawawala si Liza. Isang saglit lang siya na hindi na makita, at ang mga kasama niya ay hindi makahanap sa plaza o sa paligid. Nang bumalik si Liza, tila wala siyang naalala at parang hindi nangyari ang pagkawala niya. Ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap na hindi bago sa kanya. Pagkakaiba ng sayaw, napansin nila na hindi lahat ng sumasayaw ay tao. May mga aninong sumasabay, may mga nilalang na parang halos tao, ngunit may mga hayop na katangian, matulis ang mga kuko, matangos ang ilong, at may mga mata na nagliliwanag. Ang mga nilalang na ito ay hindi nagsasalita, ngunit ang mga kilos nila ay nagbabanta at parang nagmamasid sa mga tao. Pakiramdam ng takot at pagkalito habang lumalala ang gabi, nagsimula ng maramdaman ng grupo ang matinding takot. Ang mga ngiti ay nagiging pangil, ang mga mata ay nagiging matalim na tila naghahanap ng biktima. Si Mark ay nakaramdam ng pangangatog sa buong katawan, at si Ana ay hindi na makagalaw sa takot. Lahat sila ay nagkakahiwalay ng tingin, pero alam nilang may isang bagay na hindi nila maintindihan ang nangyayari. Pag-usisa sa baryo sa kabila ng takot, nagdesisyon ang grupo na malaman ang katotohanan. Nakipag-usat sila sa isang matandang babae na tila may alam sa mga pangyayari. Ngunit ang matanda ay tumangging magsalita ng malinaw, at sa halip ay nagbigay ng babala, huwag kayong masyadong magpakalalim sa sayawan. May mga mata na hindi kayong dapat mapansin. Pagtatapos ng bahaging ito sa pagtatapos ng gabi, hindi nila lubos mawari kung alin ang tao at alin ang nilalang. Ang sayawan ay hindi lang basta kasiyahan, ito ay isang sinaunang ritual na naglalaman ng mga lihim na dapat ipagpaliban sa madla. Habang papalayo sila sa plaza, ramdam nila na ang mga mata mula sa dilim ay sumusunod pa rin sa kanilang bawat hakbang. 3. Mga aninong umaaligid matapos ang gabing puno ng kaba at kakaibang pangyayari sa sayawan, unti-unting bumalik ang grupo sa kanilang tinutuluyan sa baryo. Ngunit hindi pa nagtatapos ang kanilang karanasan. Sa dilim ng gabi, habang ang buwan ay bahagyang natatabingan ng mga ulap, napansin nilang may mga anino na dahan-dahang gumagala sa paligid. Hindi ito ordinaryong mga anino na dulot lamang ng liwanag, parang buhay, at may sariling intensyon. Pagbabalik sa tahanan, pag-uwi nila sa maliit na kubo na inuupahan nila, hindi pa rin nawawala ang takot sa kanilang mga puso. Si Mark ay nagpasya na magpatuloy sa pagmamasid at pagsusuri sa mga kakaibang pangyayari sa baryo, habang si Ana at Jojo ay nagbabahagi ng kani-kanilang naramdaman. Ngunit si Liza, na nawala at bumalik noong sayawan, ay tahimik lamang. May kakaiba sa kanyang paningin, parang may itinatagong lihim. Pagkakita ng mga aninong naglalakad, habang naglalakad si Mark papunta sa ilog upang kumuha ng tubig, napansin niya ang isang malabong anino na unti-unting sumusunod sa kanya mula sa gilid ng mga puno. Mabilis na lumayo si Mark, ngunit napagtanto niya na ang anino ay patuloy pa ring sumusunod, naglalakad ng walang ingay. Nang lumingon siya ng husto, nakita niya ang anino ng isang tao na may malalaking mata na nagliliwanag sa dilim. Pagkukwento ng matandang babae kinabukasan, nagpunta sila sa bahay ng matandang babae na nakita nila kagabi sa plaza. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, nagbukas din ito ng bibig upang ibahagi ang mga kwento ng baryo. Sinabi niya na may mga nilalang na matagal nang naninirahan sa paligid, mga anino o aswang na gumagala sa gabi at kumukuha ng mga kaluluwa. Hindi ito mga kwentong pambata, ang sabi niya, ito ay katotohanan na tinatago ng baryo upang mapanatili ang kapayapaan. Ipinaliwanag niya na ang sayawan ay isang paraan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga tao at mga aninong ito. Sa bawat sayaw, may mga napipili na biktima na nagsisilbing balance para hindi magdulot ng sakuna ang mga nilalang.
Pagkakaiba ng mga anino sa tao na pagtanto ng grupo na may mga tao sa baryo na hindi talaga tao kundi mga anino o aswang na nagkukubli sa anyo ng tao. Minsan, kapag gabi na, bumabalik ang kanilang tunay na anyo, mga nilalang na may matatalim na kuko, matulis na mga pangil, at mga mata na nagliliwanag sa dilim. Hindi sila madaling makita, ngunit ang mga naninirahan sa baryo ay may kakayahang makakita sa kanila. Si Liza at ang kanyang pagbabago si Liza, na nawawala sa sayawan, ay unti-unting nagkakaroon ng mga pagbabago. Siya ay tila napapailing o napapangiti ng walang dahilan, at minsan ay nakikinig sa mga bagay na hindi naririnig ng iba. May mga pagkakataon na nakikita siya ng mga kasama niyang nag-uusap ng mag-isa sa dilim, at kapag nilapitan, hindi siya tumitingin o kumikibo. Takot at pagtatalo sa grupo naging mainit ang diskusyon sa pagitan ng mga kaibigan. Si Jojo ay nagmungkahi na umalis na sila sa baryo, habang si Mark ay gustong tuklasin pa ang katotohanan. Si Anna naman ay natatakot na baka may panganib sila, lalo na kay Liza. Ang grupo ay nahati sa dalawa, ang gustong tumakas at ang gustong magpursige. Pagdating ng dilim at pagkakahiwalay habang papalalim ang gabi, mas nararamdaman nila ang presensya ng mga anino. Ang mga ilaw sa kubo ay nagkikislapan, at may mga kaluskos mula sa paligid na hindi nila maintindihan. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, napahiwalay si Jojo sa grupo nang siya ay tinablan ng isang anino sa gitna ng dilim. Nawala siya sa paningin at hinanap ng mga natira. Pagkakatuklas ng lumang libro sa paghahanap kay Jojo, napunta si Mark sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo. Doon, nakakita siya ng isang lumang libro na may mga sinulat tungkol sa kasaysayan ng baryo at ang ugnayan nito sa mga nilalang na aswang. Nilalaman ng libro ang mga ritual na isinasagawa upang mapanatili ang katahimikan sa baryo, pati na rin ang mga kwento ng mga taong nawawala at hindi na muling nakita. Pagbabalik ng grupo nang makabalik ang grupo, dala-dala nila ang mga bagong impormasyon. Ngunit higit pa sa libro, napagtanto nilang ang baryo ay isang lugar na hindi basta-basta pwedeng balikan ng ligtas kapag nakapasok ka na. Ang mga aninong umaaligid ay bahagi ng isang mas malalim na hiwaga na bumabalot sa lugar. Pag-iral ng mahiwagang batas, binalaan sila ng matandang babae na may mga batas sa baryo na kailangang sundin, ang mga tao ay dapat manirahan ng tahimik, huwag gagamit ng modernong teknolohiya, at huwag lalabas ng gabi kapag may sayawan. Ang paglabag sa mga batas na ito ay magdudulot ng kapahamakan. Paglalagom ng bahaging ito sa pagtatapos ng araw, mas lalong lumalalim ang misteryo sa baryo. Ang mga aninong tila naglalaro sa dilim ay hindi basta mga alamat lang, kundi mga nilalang na may sariling mundo at mga patakaran. Ang mga kabataan ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon, manatili at harapin ang panganib o tumakas bago sila maging biktima ng kadiliman. Pagkatapos ng mga nakakakilabot na pangyayari, sa kabila ng kanilang takot at pag-aalinlangan, napilitang manatili ang grupo sa baryo dahil sa kawalan ng paraan para makaalis. Ang kuryente at signal ng telepono ay tila nawala na, at ang mga daan na kanilang tinahak ay tila naglaho o nagbago ng hindi inaasahan. Pag-imbita sa isang bahay isang gabi, habang nag-ikot sa baryo upang hanapin si Jojo na naglaho, may tumawag sa kanila mula sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo. Ang may-ari ng bahay, isang matandang lalaki, ay imbitado silang pumasok at makisalo sa isang handaan. Bagamat nag-aalangan, dahil sa galang at kakulangan ng iba pang lugar na mapupuntahan, pumayag sila. Ang kakaibang handaan sa loob ng bahay, sinalubong sila ng isang kakaibang amoy ng mga pagkaing hilaw at iba pang sangkap na hindi nila maintindihan. May mga pagkain na tila karne, ngunit may dugo pa, at ang alak ay pula at malapot na parang dugo rin. Ang mga tao sa loob ay tahimik, ngunit ang mga mata nila ay nakatingin ng matalim. Bawal tumanggi habang nakaupo, isang matandang babae ang lumapit at sinabi, "Dito, bawal tumanggi sa inaalok." Ang pagtanggi ay parusa. Hindi nila maintindihan agad, ngunit habang tumatagal, naramdaman nila ang bigat ng kanilang desisyon. Ang pagkain ay hindi na lamang pagkain kundi parang ritual na kailangang pagdaanan upang manatili silang buhay. Mga unang palatandaan ng bangungot pagkatapos ng handaan, nagsimulang makaramdam ang ilan sa kanila ng matinding panghihina at pagkahilo. Si Anna ay nahirapang tumayo, at si Mark ay nakaramdam ng panlalamig na hindi maalis kahit saan man siya lumakad. Ang mga mata ng mga kasama ay tila may kakaibang kislap na hindi dati nila nakikita. Pagkawala ng malay hindi nagtagal, isa-isa sa kanila ang nawalan ng malay, parang tuluyang inaalis ang kanilang kaluluwa. Nang magising sila, napansin nilang may mga sugat sa kanilang mga katawan na hindi nila maalala kung paano nangyari.
Si Liza naman ay tila nagbabago, ang kanyang mukha ay nagiging maputla at hindi na niya makausap ang kanyang sarili tulad ng dati. Pagkakatulad sa mga kwento ng aswang nalaman nila mula sa matanda na ang handaan ay bahagi ng isang ritual upang magbigay-pugay sa mga nilalang na kumokontrol sa baryo. Ang mga inaalok ay hindi basta pagkain lamang kundi ang kanilang kaluluwa at buhay. Ang pagtanggi dito ay nagdudulot ng sumpa na maaaring magpahirap sa kanila o magdulot ng pagkawala. Pagsubok sa katapangan nagsimula silang magplano kung paano makakatakas. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman nilang may mga mata pa rin na nakamasid, at ang hangin ay tila may tinig na nagbabala. Ang baryo ay hindi basta-bastang lugar para makalabas ng walang pagpayag ng mga nilalang na nagmamay-ari rito. Mga panaginip at bangungot sa gabi, nagsimula silang makaranas ng mga panaginip na puno ng bangungot, mga imahe ng nilalang na may mga matatalim na kuko, dugo, at mga sigaw na walang katapusan. Ang kanilang mga panaginip ay naging malakas na babala at nagpapahiwatig ng panganib na paparating. Pagkakaisa sa gitna ng takot sa kabila ng takot, napagtanto nila na kailangang magkaisa upang labanan ang pagsubok na ito. Hindi na sapat ang pagtakas, kailangang harapin nila ang nilalang sa baryo upang makalaya. Ngunit para gawin ito, kailangan nilang maunawaan ang kultura, mga ritual, at ang tunay na kahulugan ng sayawan. Pagbabalik sa sayawan muling bumalik sila sa plaza, hindi para magsaya kundi upang makita kung ano ang nangyayari sa likod ng mga anino. Sa kanilang pagbabalik, napansin nilang hindi lang simpleng kasiyahan ang nangyayari kundi isang labanan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang na aswang. Pagwawakas ng bahaging ito sa pagtatapos ng bahagi, ang grupo ay nasa bingit ng isang malaking pagsubok, isang bangungot na hindi lamang panaginip kundi realidad na kanilang kailangang harapin. Ang baryo ay puno ng lihim na kailangang mabunyag, ngunit ang bawat hakbang ay may kalakip na panganib na hindi nila kayang ipagsawalang bahala. Matapos ang mga nagdaang gabing puno ng takot at kababalaghan, nagsimulang mag-usap-usap ang grupo tungkol sa mga sikreto ng baryo. Sa kabila ng mga babala at panganib, nais nilang malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa lugar na ito, ano ba talaga ang lihim na bumabalot sa baryong liblib. Paglalakbay sa lumang bahay pinili nilang bisitahin ang lumang bahay na tinutuluyan ng matandang babae na nagbigay sa kanila ng babala. Sa pagpasok nila, naramdaman nila ang bigat ng hangin, parang may nakatagong enerhiya na matagal nang hindi gumagalaw. Sa isang sulok ng bahay, nakita nila ang isang kahon na puno ng mga lumang dokumento at litrato. Mga lumang dokumento at litrato sa pag-aaral ng mga dokumento, nalaman nila na ang baryo ay itinatag noong panahon ng mga sinaunang Pilipino na may malalim na paniniwala sa mga espiritu at mga nilalang na nagbabantay sa kalikasan. Maraming mga ritual ang isinasagawa upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng tao at ng mga espiritu. Isa sa mga litrato ay nagpapakita ng isang malaking grupo ng mga tao na nagsasayaw sa gitna ng plaza, ngunit may mga anino na tila hindi tao ang kasabay nila sa sayawan. Kwento ng matandang babae. Ikinuwento ng matandang babae na may isang sumpa ang baryo, isang sinaunang kasunduan na ginawa ng mga ninuno upang maprotektahan ang baryo mula sa mga masasamang espiritu sa kagubatan. Sa kasunduan, kailangang isagawa ang sayawan bilang alay sa mga espiritu upang hindi sila magalit at magdulot ng sakuna. Kung ang sinumang tatanggi o lalabag sa ritual ay paparusahan ng mga espiritu ng kadiliman. Kaya't kahit na may mga nagtatangkang lumayas, hindi ito pinapayagan ng mga nilalang sa paligid. Ang katotohanan sa mga nawawala ipinaliwanag din ng matanda na maraming tao ang nawawala sa baryo dahil hindi nila nirerespeto ang mga patakaran ng sayawan at ritual. Ang mga nawawala ay hindi na muling nakita at pinaniniwala ang nagiging bahagi sila ng mga nilalang na nagbabantay sa baryo. Pag-unawa sa ritual na pagtanto ng grupo na ang sayawan ay hindi lamang isang kasiyahan, kundi isang seremonyang may mabigat na kahulugan. Ang mga tao na lumalahok ay nagbibigay ng kanilang kaluluwa bilang alay upang mapanatili ang kapayapaan. Pagdududa at pagsubok. Habang nalalaman ang mga ito, lalong tumindi ang takot ng ilan sa grupo, lalo na si Anna at Liza. Ngunit si Mark ay naniniwala na may paraan para mabali ang sumpa kung matutunan nilang unawain ang ritual at harapin ang mga nilalang. Pagpaplano ng aksyon, nagpasya silang maghanda at mag-aral ng mabuti tungkol sa mga ritual at kwento ng baryo upang magkaroon sila ng sapat na kaalaman at lakas para harapin ang mga susunod na pagsubok. Paglalapit sa mga tao ng baryo, kahit pa may takot, sinubukan nilang makipag-usap sa ilan pang matatanda sa baryo upang makakuha ng dagdag impormasyon. Dito nila nalaman na may ilan ding mga taong nais palayain ang baryo mula sa sumpa, ngunit wala pang nakatatagumpay.
Paglalagom sa pagtatapos ng bahagi na ito, ang grupo ay mas handa na, ngunit ang bawat isa ay may kani-kanilang mga pangamba at pag-aalinlangan. Ang baryo ay puno ng misteryo at panganib, at ang kanilang buhay ay nakasalalay sa kanilang tapang at kaalaman. Matapos nilang malaman ang lihim ng baryo at ang sumpa na bumabalot dito, handa na ang grupo na harapin ang dilim at tuklasin ang mga misteryo na nagtatago sa bawat sulok ng baryong liblib. Alam nilang hindi ito magiging madali, ngunit kailangan nilang kumilos upang makatakas at mailigtas ang kanilang mga sarili. Paghahanda bago sumapit ang gabi, nagtipon-tipon sila upang pag-usapan ang kanilang mga gagawin. Nagdala si Mark ng mga kagamitan mula sa lumang bahay, mga kandila, insenso, at ilang kagamitan na maaaring makatulong sa kanilang proteksyon laban sa mga nilalang. Si Ana naman ay nagdala ng mga halamang gamot na natutunan niya mula sa mga taga-baryo. Si Jojo ay nagsilbing tagapagbantay habang si Liza, bagamat nagkakaroon ng kakaibang kilos, ay kasama pa rin nila. Pagpasok sa madilim na kagubatan, naglakad sila papasok sa gubat na palibot ng baryo, kung saan diumano nagmumula ang mga nilalang at ang kanilang kapangyarihan. Sa bawat hakbang, nararamdaman nila ang lamig na walang pinanggagalingan, at ang mga tunog ng mga hayop ay tila nagiging mga sigaw ng mga nilalang. Mga anino sa likod ng mga puno, hindi nagtagal, napansin nilang may mga anino na nagmamasid sa kanila mula sa mga likod ng puno at mga madidilim na sulok. May mga aninong mabilis kumilos at di mabilang ang mga mata na kumikislap sa kadiliman. Para silang naghahanda sa pag-atake. Unang pakikipagtagpo, isang malalaking anino ang biglang lumitaw sa harap nila, may matatalim na kuko at mga mata na naglalagablab. Sa kabila ng takot, nagtipon-tipon sila upang magdasal at gumamit ng insenso upang itaboy ang mga nilalang. Pagharap sa panganib, dumating ang punto na nahirapan silang harapin ang mga nilalang. May mga sandali na muntik na silang mapahamak, ngunit sa tulong ng kanilang samahan at tapang, nalampasan nila ang pagsubok. Pagtuklas sa isang lumang santuaryo sa gitna ng kagubatan, natuklasan nila ang isang lumang santuaryo na tila ginagamit noon bilang lugar ng ritual ng mga ninuno. Ang mga bato ay may mga ukit ng sinaunang simbolo at may mga labi ng insenso at kandila. Pag-aaral ng simbolo, pinag-aralan nila ang mga ukit sa bato at natuklasan na may kaugnayan ito sa ritual ng sayawan. Ito ang susi sa pag-unawa kung paano mapapanatili ang kapayapaan sa baryo at maaaring paraan para maibsan ang sumpa. Pagbabalik sa baryo matapos ang kanilang pakikipagsapalaran sa dilim, bumalik sila sa baryo dala ang mga natutunan. Alam nilang ang pagsubok ay hindi pa tapos, ngunit may pag-asa na unti-unting mawawala ang takot. Pagpapatibay ng samahan, nagkaisa silang kailangan nilang magtulungan upang labanan ang mga nilalang at ipagpatuloy ang ritual sa tamang paraan. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsilbing sandigan sa gitna ng kaguluhan. Paghahanda para sa huling pagsubok, inihanda nila ang sarili para sa huling pagsubok na darating sa sayawan, na kung saan haharapin nila ang pinakamakapangyarihang nilalang ng baryo. Sa wakas, dumating ang gabi ng pinakamalaking pagsubok para sa grupo. Alam nilang hindi lang ito simpleng sayawan, kundi isang labanan para sa kanilang kalayaan at kaligtasan. Ang buwan ay punong-puno, at ang hangin ay malamig na parang may dalang babala. Paghahanda ng ritual sa gitna ng plaza, naglatag sila ng mga kandila, insenso, at mga halamang gamot. Ang mga lumang simbolo ay iginuhit ni Mark sa lupa gamit ang abo mula sa mga insenso. Sa bawat hakbang, naramdaman nila ang mabigat na presensya ng mga nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Pagdating ng mga nilalang habang papalapit ang gabi, lumitaw ang mga anino, mga nilalang na matagal nang pinanghihinaan ng loob ng baryo. May mga matatalim na kuko, mga mata na naglalagablab, at mga galaw na parang hayop na handang umatake anumang oras. Simula ng labanan, hindi na nila napigilan ang pagsugod ng mga nilalang. Naglaban-laban sila gamit ang mga apoy, insenso, at lakas ng loob. Si Jojo ay mabilis na gumalaw upang palihisin ang mga atake, samantalang si Ana ay nagdasal at nagsigawan para mapanatili ang lakas ng grupo. Si Liza, ang nagbabagong katauhan sa gitna ng labanan, si Liza ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag at siya ay lumalakad ng parang hindi niya kontrolado ang sarili. Ngunit sa huling sandali, siya ay lumaban upang ipagtanggol ang mga kasama. Pagdating ng pinakamalakas na nilalang, isang malaking nilalang na may 7 mga mata at mga pakpak ang lumitaw, naglalabas ng malakas na sigaw na kumalat sa buong baryo. Siya ang pinagmumula ng sumpa at takot sa lugar. Ang mga kasama ay kinailangan ng matinding tapang upang labanan ito.
Paggamit ng lihim ng ritual, ginamit nila ang mga natutunan mula sa lumang libro at santuaryo upang maisagawa ang ritual. Ang mga insenso at halamang gamot ay nagbigay ng liwanag at init na nagpagaan sa presensya ng pinakamalakas na nilalang. Pagtutulungan, nagkaisa sila sa pagharap sa panganib. Ang samahan at tapang nila ang naging sandigan upang mapatigil ang nilalang. Sa bawat hakbang, naramdaman nila na unti-unting nababawasan ang kapangyarihan ng mga nilalang. Pagwawakas ng labanan, matapos ang mahaba at matinding laban, napalayas nila ang mga nilalang pabalik sa dilim. Ang baryo ay unti-unting bumalik sa normal na estado. Ngunit alam nila na ang sumpa ay mananatili hanggang sa may susunod na maglalakas loob na harapin ito. Paglilinis at pag-aayos, naglinis sila ng plaza at mga paligid bilang simbolo ng panibagong simula. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang bumalik sa kanilang mga gawain, ngunit may pag-ingat na dala sa kanilang mga mata. At 3.